yung meeting ng Bayan Muna lang. Meeting yun ng Regional Urban Party Committee para pag-usapan ang prepare para sa Bayan Muna. The first na pagsali sa eleksyon. Alam kong lugar saan ang training center, 3 sila. Ang pinag-uusapan at ang meeting mga underground personalities at mga open personalities ng bagong alyansang Makabayan. Because the chapter Can conversion, you provide the details now? sir, Can you provide the W's? yes sir, W's now, right now. yes sir, Kasi you're making a serious allegation. yes sir, very serious sir. Yung when, where. Yeah, O sige. it's a middle of April sir, before the Earth Day celebration. I cannot forget that time. Si Nery Colmenares ay speaker Of what year? 2001. Si Nery Colmenares ay speaker, lecturer tungkol sa propaganda operation sa pagbubuo ng alliance. Where? Iloilo City, sir. Where? In City. Alam ko sir, itatanggi na may-ari na ito. Hindi siya kasi involved. Don't assume that. Where in Iloilo City? In Arevalo, sir. Arevalo, Baroka Training Center. Ano, these are details of the truth Yes. that will test your credibility. Yes, sir. Sumablay ka rito, bagsak yung credibility mo. Yes, sir. Tama ka, buo yung credibility mo. Yes, sir. Kumpletuhin mo yung 5 W's. Yeah. Sige, sir. Baroka Training Center, Iloilo City, Arevalo, is the favorite venue for underground gatherings because ang venue na ito ay tago at magandang venue. Nery Colmenares was there, Saporo Campo, and Teddy Casino. And they were there to meet the representative of CPP Regional Urban Party Committee in preparation for the electoral campaign design kung saan ang mga chapters ng bagong alyansang Makabayan at mga organisasyon nito ay ita-transform ayon sa dokumento at the directive ng CPP na i-transform to become chapters for the electoral machinery. So that meeting is not Bayan Muna meeting. It's a meeting of the Regional Urban Party Committee. Ka. Baka deliberately, dinedelay niyo yung preparation ng video niya. No, sir. Let's go on, prepare it. Sabi ko sa kanya, he should stop the moment the video is ready. Sir, we will do that. Sige. Can I proceed, Mr. Chairman? Mr. Chairman President. Tinatanong niya sino ang nag-recruit, sino mga nag-recruit niya. So of course, tama yung sagot kanina kasi ang recruitment namin ay organizational process. It's not an individual responsibility alone. But did I meet also Teddy Casino? Aside from the meeting na Arevalo, Iloilo City in 2001, meeting ng Communist Party ng mga kabataan pa kami. Yes, in Boracay. Nandun siya. That was a CGP convention. Ano ba yun? Can I be allowed my time, Mr. Chair? Kanina, hataw siya ng hataw, pinabayaan siya ng chairman. Sinungaling ka eh. Kita mo. Kindly, How can you allow this, Mr. Chair? Congressman kasi. How can you allow this, Mr. Chair? Now you know, mga kababayan. Mr. Chairman, can I proceed? You provided the when, the who, the where, Yes. yung how. Ito po ay pagtitipon ng mga propaganda officers, community organizers na sa ilalim ng Regional Urban Party Committee ng Communist Party sa Isla ng Panay. At ang representative doon ay si Teddy Casino, si Saporo Campo, at saka si Nery Colmenares. Saan pumasok yung recruitment? Ang recruitment pinag-uusapan doon, hindi lamang tungkol sa underground, kundi pagpapalawak ng alyansa. Ang recruitment, ang binabanggit doon is very clear. Kapag nagkaroon ng eleksyon, ang mass base ay dapat palalawakin natin. At gamitin natin ang eleksyon na ito bilang oportunidad sa 3 pamamaraan. Pagpapalawak ng mass base, pagpapalawak ng underground, pagpapalawak ng alyansa. So what's wrong with that? Wrong ito, Mr. Chairman, dahil may underground recruitment ito. Ibig sabihin, ang kilusang lihim ng mga open How organizations, would you connect that to the recruitment para sumampa sa bundok para mag-NPA? the recruitment starts with the underground building. You cannot be recruited to the NPA, to the Communist Party, if you are not recruited into the underground component of the open So organization. how many NPA regulars were recruited actually after that meeting? The NPA regulars sir, will be waiting there in sa kabundukan, sa Carino. Ilan yung na-recruit on account of that meeting? Siyempre sir, ang account of that meeting will proceed after ang implementation ng Ang meeting. tanong ko nga, ilan yung na-recruit? I can give the estimate sir, based on my data, nung panahon na yon, hindi bababa po sa 100 ng mga kabataan ang na-recruit Can you name sa them? underground. Can you name Sa underground sir, sa underground. Can you name names? Of course sir, ang mga names na ito sir, ay may mga pangalan kami, pero that is may mga open names, may mga underground names. Kami po sir, pero Ang tanong ko sa iyo, magbigay ka ng mga pangalan na talagang totoo naging NPA ay, opo sir, after that meeting. marami po Or sir. series of meetings after that. Yes sir, marami po sir nag-NPA. Wala pa ba to?
Okay, sige. Sige, sir. Thank you, sir. Ito na. Okay. Okay. Ayun na, sir. Later. Thank you, sir. Ay siyang namumuno sa This Pambansa is Bob Democratic Manuel, friend. na may dalawang anyo ng pakikibaka. Pangunahin ay ang armadong pakikibaka at mga pangalawa ay ang parlamentaryong pakikibaka. Ito'y higit na may lilinaw kung makikita natin ang kanilang operational at organizational structure. Ang CPP ay mayroong tinatawag na National Congress na kung saan ito yung highest decision-making body ng CPP at mayroong itong Komite Sentral na kung saan sa loob ng Komite Sentral naririyan yung Political Bureau at pagkatapos sa loob ng Political Bureau ay naririyan ang Executive Committee o Komiteng Tagapagpaganap. Ang Komite Sentral ay mayroong 4 na mayor na National Staff Organs. Ito ay kinabibilangan ng National Peasant Commission, National United Front Commission, International Department, at National Organization Department. Ang National Peasant Commission ay siyang namumuno ng mga magsasaka, indigenous peoples, fisher folks, at mga manggagawa sa agrikultura. Kaya kung titingnan natin sa mga magsasaka, naririyan yung KNP, sa indigenous peoples, nandiyan yung Katribo, sa hanay ng fisher folks ay Pamalakaya, at sa hanay naman ng mga manggagawa sa agrikultura ay ang Union ng mga manggagawa sa agrikultura o UMA. Sa National Organization Department naman, ito'y namumuno sa 3 pang bureaus. Naririyan ang National Youth and Student Bureau na ito yung nasiwa namumuno sa kabataang estudyante, kung kaya't mayroong LFS, mayroong CEGP, mayroong NUSP, mayroong Anak Bayan, at mayroong Kabataan Party List. Ang National Organization Department din ang namumuno sa National Women's Bureau, kung kaya't mayroong Gabriela at mayroong Gabriela Women's Party. NOD din ang namumuno sa National Trade Union Commission, kung kaya't mayroong KMU at mayroong Kadamay. Kaya yung mga nangyayaring okupasyon ng mga bahay na ginawa ng Kadamay sa Pandibulacan, tiyak, mayroon pong order yan mula sa NOD sa pamamagitan ng National Trade Union Commission. Kaya yung proyektong okupasyon ay trabaho ng partido yan at ginagamit ng makinarya ang Kadamay. Ngayon, sa usapin ng alyansa, ang sumisentrong staff na organo ng Komite Sentral ay ang National United Front Commission. Ito ay sumisentro sa gawain ng ACT Teachers, NUPL, National Union of People's Lawyers, at ganoon din mula sa hanay ng sektor ng relihiyon. Kaya naririyan yung Promotion of Church People's Response. MUFC din ang sumisentro sa Makabayan Bloc kasi ang Makabayan Bloc ay isang alyansa ng iba't ibang mga party lists. Ito rin ang sumisentro sa bagong alyansang Makabayan at sa iba pang mga alyansang ginagawa nila. Estratehikong alyansa man ito o kaya'y taktikal na pakikipag-alyansa. Kaya kung titingnan natin ang operational at organizational structure ng CPP, napaka-purposive dito. Napaka-strategic, napaka-systematic, at napaka-well-organized. Tagos ito mula nasyonal hanggang local na level, at tagos ito sa iba't ibang sektor ng lipunan. Mapublikong sektor man ito o kaya pribadong sektor. Bilang isang dating membro at kadre ng Communist Party of the Philippines na umabot hanggang antas riyon, mapapatunayan ko na yung iba't ibang party list sa ilalim ng Makabayan Bloc, kaya ng Bayan Muna, ACT Teachers, Gabriela Women's Party at Kabataan Party ay mga organisasyon pinamumunuan ng Communist Party of the Philippines. At ang mga representatives nito na nasa loob ng Kongreso ngayon ay totoong mga membro at kadre ng partido tulad ni Sara Ilago, Castro, Gaite, Culiamat, Brosas at Sarate.